At para sa takdang aralin ngayong araw, hindi rin mawawala ang takdang aralin. Ay gagawa kayo ng comics at kayo na ang may magsitayo ang lahat para sa panalangin. Gemma, pangunahan mo ang panalangin. Magandang araw mga mag-aaral. Magsiupo. May lumiban ba ngayong araw? Magaling, palakpakan nyo ang isa't isa, panatilihin ang hindi pagliban. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, ay ihanan nyo muna ng mabuti ang inyong upuan at pulutin ang basura sa sahig. Tapos na ba? Magaling mga mag-aaral. At ngayon, sino ang makapagbabalik tanaw sa talakayin natin kahapon? Nalji? Salamat Nalji, bigyan natin siya ng isang bagsak. Kahapon nga ay tinalakay natin ang isang kwentong bayan na alamat. At kung naalala nyo, ang alamat ay may mga elemento. Ito ay may tauhan, tagpuan, suliranin at banghay. At ngayong araw ay panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin na kung saan may kakahalin tulad din ito sa alamat dahil isa rin itong uri ng panitikan. Sa puntong ito ay may ipapanood ako sa inyo na video at dapat makinig ng mabuti sapagkat may mga katanungan ako pagkatapos. Ano ang pamagat ng napanood mo, Raymond? Tama, ang napanood nyo ay ang kalupi ni Benjamin P. Pascual. At sino-sino naman ang tauhan sa napanood? Jay? Tama, ang tauhan sa napanood ay si Aling Marta, Aling Gudyang, Andres Reyes, anak na babae ni Aling Marta at ang asawa niya. At saan naman ang tagpuan ng napanood na video? Jay? Tama, ang tagpuan nito ay sa bahay ni Aling Marta at sa palengke. At para sa inyo, ano naman ang suliranin nito? Amalia? Tama, ang suliranin nito ay ang pagbintang ni Aling Marta kay Andres Reyes na nawala ang kanyang pitaka. Ngunit, nasa bahay lang pala at naiwan niya. Mukhang nakinig at nanood kayo ng mabuti sa video. Ngayon, sino ang makakapagbigay kung anong uri ng panitikan ang inyong napanood? Florasa? Magaling Florasa, ito ay isang uri ng panitikan na maikling kwento. At iyan ang tatalakayin natin ngayong araw. At kung napansin nyo sa aking mga katanungan, anong-ano ang mga katanungan ko sa inyo kanina? Gwen? Tama. Sa napansin nyo, ang mga katanungan ko ay tungkol sa elemento, kung kaya't ang ating tatalakayin ngayon ay elemento ng maikling kwento. Ngayon, nakikita nyo sa zigzag board na ito ang mga elemento ng maikling kwento. So, ano nga ba ang maikling kwento? Gio? Salamat Gio. Ang maikling kwento ay ito ay nagsasaad ng buong kwento na kayang basahin sa maiksing oras lamang. At gaya ng sinabi ko, may mga elemento ito. Johanny, pakibasa ang una. Salamat Johanny. Tauhan ang unang elemento sa maikling kwento at ito ang nagbibigay buhay sa kwento sapagkat sila ang gumagawa ng aksyon sa mga pangyayari. At gaya nga sa ang kalupi na ating napanood kanina, ang tauhan doon ay si Aling Marta, Andres Reyes, Aling Gudyang, anak na babae at asawa ni Aling Marta, na kung saan sila nagbibigay aksyon sa kwento. At sunod naman ang ikalawa, Raymond? Tagpuan. So, ang tagpuan, ito ay ang pinangyarihan ng kwento. So, kagaya ng ang kalupi, ang tagpuan noon ay ang bahay at ang palengke sapagkat doon nangyari ang kwento. At ang ikatlo naman, Banghay, pakibasa, Amalia. Banghay, ito ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. At may 5 bahagi ito. Pakibasa, Jay. Panimula, kung paano nagsisimula ang kwento. Salamat Jay. At ang panimula sa ating napanood doon sa Ang Kalupi ay yung
ay yung pagpunta ni Aling Marta sa palengke. At sunod naman ay ang saglit na kasiglahan. Ang saglit na kasiglahan ay ang pagtatagpo ng tauhan sa panandaliang panahon. At sa ating napanood, halimbawa sa Angkalupi, ang pagbangga ni Aling Gudyang at Andres Reyes. At doon yung saglit na kasiglahan dahil doon nagtagpo ang mga tauhan. At ang sunod naman ay kasukdulan. Ano nga ba ang kasukdulan? Pakibasa, Gemma? Salamat, Gemma. Ang kasukdulan ay dito nangyayari ang problema sa kwento. At para din sa iba, ito yung pinakamagandang parte sa kwento sapagkat dito tumataas ang aksyon. At kagaya ng Angkalupi, halimbawa noon ay nung pinagbintangan na ni Aling Marta si Andres Reyes na nagnakaw sa kanyang pitaka. Yun ang kasukdulan sa kwentong iyon. At ang ikaapat naman ay kakalasan. Pakibasa, Rosabel. Salamat, Rosabel. Ang kakalasan ay unti-unti nang naayos ang problema sa kwento. At ang halimbawa sa Angkalupi ay noong nasagasaan si Andres Reyes. Tama, nasagasaan si Andres Reyes at nangutang na lang si Aling Marta kay Aling Gudyang para may maipabili siya na ulam sa kanyang asawa at anak. At ang ikalima, wakas. Ito ay kung paano natapos ang kwento. At ang kagaya nga ng halimbawa ng Angkalupi, nagwakas ito na nalaman ni Aling Marta ang katotohanan na naiwan niya lang pala ang kanyang pitaka sa kanilang bahay. Sunod naman ang ikaapat na elemento, kaisipan. Pakibasa, Reniel. Kaisipan, ito ang mensahe ng kwento. Sa bawat maikling kwento ay may aral itong naibibigay sa mga mambabasa. At halimbawa ng aral na naibigay sa Angkalupi ay dapat sino makapagbigay ng aral? Ivy? Magaling. Dapat hindi magbintang kung lalong-lalo na pag walang ebidensya sapagkat nasa huli ang pagsisisi. Sunod naman ay suliranin. Sa maikling kwentong Angkalupi, ang suliranin doon ay ang pagkabintang ni Aling Marta kay Andres Reyes na nawala ang kanyang pintaka o ninakaw ng bata. Ngunit hindi pala ito totoo at naiwan niya lang pala ito sa kanilang bahay. Yun ang suliranin sa maikling kwento ng Angkalupi. Sunod naman ay tunggalian. Pakibasa, Floran. Salamat, Floran. Ang tunggalian ay ang pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan kung ano ang pakipagtunggali ang kanyang hinaharap. May 4 itong uri. Tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. At sino ang makapagbibigay kung anong tunggalian ang naharap sa kwentong Angkalupi? Sino? Mary May? Magaling, Mary May. Ang tunggalian na hinaharap sa pangunahing tauhan sa Angkalupi ay ang tao laban sa tao, sapagkat si Aling Marta ay nakipagtunggalian kay Andres Reyes na ninakaw nga nito ang kanyang pitaka, ngunit hindi pala. Yun ang tunggalian sa maikling kwento na Angkalupi. At ang huli namang elemento na maikling kwento ay paksang diwa. Sino may idea kung ano ang paksang diwa? Jobel? Tama, ito ang pinakakaluluwa ng kwento. Kung anong nga bang punto ng maikling kwento. At sino makipagbibigay kung ano ang paksang diwa ng kwentong Angkalupi na nating napanood kanina. Shaina? Magaling, Shaina. Ang paksang diwa sa Angkalupi na ating napanood ay ang pagbibigay linaw sa mga mambabasa na kahit mahirap ay hindi dapat natin madaling pagbintangan ang isang tao na makakagawa ng masama. Yon ang paksang diwa sa kwentong Angkalupi.
Palakpakan nyo ang isa't isa sapagkat napakaganda na inyong partisipasyon na ibinigay nyo ngayong talakayan. Ngayon, para sa inyo, dahil alam nyo na mga elemento na maikling kwento, para sa inyo, ano ang pinaka-importanting maikling kwento? Christina? Salamat, Christina. Sino pang may ibang ideya? Gio? Salamat. Magaling. Tama kayong dalawa. Ngunit, ang pinakamahalagang elemento ng maikling kwento ay ang lahat. Sapagkat kung kulang ng isa, walang kabuluhan ang kwento at hindi lubos na maintindihan. Kaya nararapat na lahat ay meron. Kumbaga ay isa na siyang package sa isang maikling kwento na nandun ang 7 elemento. Dahil doon, magkakaroon ng kalinawan sa mga mababasa at magiging makabuluhan at may katuturan ang maikling kwento. Dahil alam nyo na mga elemento ng maikling kwento, oras na para sa pagsasanay o aktibidad. Meron akong kahon ng kagamitan dito. May 5 kagamitan dito at bawat isa ay kukuha ng isa. At kung sino-sino ang may magkakaparehong kagamitan, ay yon ang magkakapangkat. May 5 gamit ito. Unang pangkat ay panyo, pangalawang pangkat ay papel, pangatlong pangkat piso, pang-4 na pangkat lipstick at ang pang-5 pangkat ay bato. At sa pamamagitan ng mga gamit na yon ay gagawa kayo ng orihinal niyong akda na maikling kwento. At dapat ay magkikitaan ito ng 7 elemento ng maikling kwento na ating tinalakay kanina. At iuulat nyo ito sa harapan gamit ang projector. At sa pamamagitan ng Padlet. At ang Padlet ay isa itong bulletin board. Kung kaya ay lahat kayo ay magkakaroon ng ambag dahil para itong susulat kayo ng maikling kwento at pupunuin nyo ang bulletin board. At iyon ang inyong uulatin. At bago kayong simula ay dapat may-yell muna para maging exciting ang pag-uulat. At ang pamantayan sa aking pagmamarka sa inyo ay 5 bahagdan para sa magandang yell, 15 bahagdan sa magandang Padlet o malikhaing paggawa ng Padlet, at ang huli ay 15 bahagdan para sa maayos na pag-uulat o kung naunawaan ng mga nakikinig. At sa kabuuan ay 100 bahagdan. Pakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil sa magandang inyong pinapakita sa harapan. At ngayon, para sa pasulit, hindi mawala ang pasulit sa araw-araw nating pagtatalakayan. Ngayon ay kunin nyo ang inyong mga cellphone dahil may ipapasa ako sa messenger na link na kung saan dito nyo sasagutan ang pasulit ngayong araw. Ito ay isang site na Quizlet. At dapat ay masugutan nyo lang ito ng 5 minutos sapagkat may 10 katanungan lamang ito. Madali lang ito kaya huwag kayong kabahan. At kung tapos na kayong magsagot o nasagutan nyo na at may marka na kayo, ay dapat screenshot nyo ito at ipasa sa aking messenger para maitala ko ang inyong mga marka. Aralin, pasensya na mga mag-aaral. Dapat sa araw-araw may takdang aralin tayo. Ang takdang aralin nyo ay gagawa kayo ng comics about sa angkalupi. Gagawa nyo ito ng comics. As dapat ay makita doon ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At ipasa nyo lang ito sa akin sa Gmail, angeltumalak05@gmail.com. May mga katanungan ba? May katanungan ba? Wala na? Wala na bang mga katanungan? Ivy, anong katanungan mo? Ano ang deadline? Ang deadline ay bago maghating gabi. Dapat ay nakapasa na lahat. Wala na ba? Kung gayon ay magsitayo na ang lahat para sa panalangin. Abidigo, pangunahan mo ang panalangin.
Paalam mga mag-aaral.